Service provider daw. O, service provider. So, service provider. Ma'am, can you give us a copy? Baka naman may inoperate dito po yan ng ano. Hindi siya sa... Nay, hindi po, pero konektado yan, Nay. Kasi Lucky South, galing po siya dun eh. So, ibig sabihin, nagkakaalapan ng mga yan. Siguro, nagkakaalaman ng mga yan. sabi ng LGU, sabi ni Mayor Capel, and then the municipal licensing officer, yung lahat ng mga department ng LGU sa PORAC, hindi pa daw nila minsan nakita si boss. Totoo ba yun? Hindi lumilitaw si boss, yung owner, yung boss nyo. Wala talaga. Hindi ko po kasi alam yung mga ano niya, mga pinupuntahan niya. Kasi sa office lang po talaga ako nag-stay. Pero hindi siya nagpupunta sa office. Nakikita ko naman po siya paminsan-minsan. Pero never siyang nag-courtesy kay Mayor Capil, never siyang nagpunta sa LGU, never. Ang pagkaalam mo, hindi talaga siya nakikipag-usap sa kay Mayor. Yun po ang alam ko kasi ako lang po yung, actually kahit po si Mayor, as far as I remember po, hindi ko pa siya na-meet kasi nung pong nag-file ako, nung hindi una nyo maniningi si Mayor, niritsura ni Mayor, ang laki ng investment nyo. I mean po, nag-ano lang po kasi ako, una, yung whirlwind. Pumunta lang po ako sa ano, sa PORAC office, sa munisipyo po, para mag-provide ng kailangan na documents. Pero, like, nauna pong na-process kasi is whirlwind. Afterwards po kasi, ang nag-take over na ng position ko is si Catherine Cassandra Ong. Si Catherine Cassandra Ong taga-PORAC din? Hindi po. Pero this was the one who applied for a loan, di ba? However, you did not secure a board resolution authorizing her to secure that loan from your office kasi wala eh. Attorney Claire, meron ka pang karagdagan tanong? Just to continue, we are very grateful na very cooperative si Ms. Mascareñas. Pwede po kaming humingi nung mga listahan na nagtatrabaho nyo so that the Bureau of Immigration ma-pinpoint na kagad at hindi Attorney Claire, admittedly, wala siyang kaalam-alam sa operations mo. Po. Wala siyang kaalam-alam sa operation. I-admit naman niya na nagamit lang siya. Hindi mo ba yung pangalan niya, so we cannot secure a listing of the workers nung Lucky South at ng Whirlwind. Exactly nagamit po. lang siya eh. Hindi niya talaga mapoprovide. Ang immigration, Hindi niya talaga mapoprovide, hindi niya alam. yan. Wala po. Akala ko po kasi kanina siya yung sa HR. Ang hinawakan ko lang po kasi is mga Filipino employees for kitchen, yung mga ano po, mga sa ano lang, housekeeping, gano'n. And presumably, she no longer has access. Sabi nga niya kanina hanggang 2019 lang siya. Ano ngayon ang role mo ngayon dito sa mga company na to? Existing ka pa ba ngayon? O Hindi na nag-resign po. ka na o nag-out ka? Actually, tinanggal po ko. Oo. Tinanggal ka na? Anong year? 2019 po, December 30. So after 2021, 22, 23, wala ka na? Wala na po. Para Sino yung pumalit sa'yo? Yung Cassandra Catherine na Cassandra Ong po. Cassandra Asan na si Ong. Cassandra? I have no idea po. Wala ba siya? Hindi mo siya Oo, invite? parang ikaw yung napanood ko sa TV na interview eh. Ako lang po yung ano parang Di ba? naputokan. Parang ikaw ang nakita. O Kasi- tama, nagtutugma yung sinasabi mo sa interview sa TV. No? Kasi po, bago po ako umalis, parang shinure ko kasi alam ko, what if, kasi nung time po na nag-apply ako ng, ng license, everything, minimake sure ko po kasi na legal lahat. Tama ka naman Actually, doon. nagalit din po yung boss ko kasi bakit daw ako nagbabanggit ng mga legal entities like, NBI, ganito, ganyan. Kasi sabi ko, ayokong matroubled kasi pangalan ko po yung naka-front. Oo, tama naman Ngayon yun. po, nung tinanggal ako, sabi ko, tanggalin nyo na ako sa corpo. Whirlwind and Lucky South. Kasi parang nagdududa ka na merong mga... Opo, kasi especially hindi ko po mapoprotektahan yung sarili ko. And yung Tama. kung sino po nilagay ko. Kung maaari, para lubusang kang maproteksyonan, kung ano man, kung para wala kang alinlangan, no? No, so you do not have any fear o katakot na baka masabit ka diyan, no? Mamaya bulong mo sa amin kung sino yung nalalaman mong may kinalaman diyan, ha? Executive session. Executive session tayo mamaya. Pagkor, Usap tayo. Kung sino yung mga alam mo may kinalaman diyan. Pagkor, pag ba may nag-apply ng Pogo offshore gaming, syempre hindi mag-apply ang Pilipino, di ba? Dapat Chinese foreigner yon.
Kayo ba, bakit nagkukuha pa sila ng mga daming ganito, ayaw nilang pumopron? Di ba bago nyo aprobahan yan, na bigyan siya ng license, kailangan sabihin niya kung ano sino siya, alam niya, may punan siya, mayroon siyang ganito. Hindi nyo ba siya ini-interview ng ganon? Basta kung sino na lang na Chinese foreigner, bibigyan nyo na sila kaagad ng license, ng pogo? Dapat po hindi po ganon. Pero first po muna, hindi po lahat ng mga companies po ay owned by foreign nationals. Meron din po tayong mga legitimate corporations or legitimate Filipino operators na nag-a-apply din po. However, marami po na foreign nationals po ang talagang beneficial owners po nila. Dapat. Kaya nga, kasama ba yun maski parang pag sinabi natin kasi beneficial owners, parang sinasabi natin, gumamit kayo ng dami. Pero kayo ang beneficial owner. Technically, legally, parang gano'n ang sinasabi natin eh. Di ba? Hindi naman sir, kasi Kasi when we speak of beneficial owners, meaning, hindi naman siya talagang may-ari. Ako. No, diba? sir. Diba, when we define naman beneficial owners, it's possible po na may dummy siya. But it also means that you're the one benefiting from the proceeds of the corporation. That is in violation of the requirements of the law that Pogo, kailangan Filipino corporation niya, 60-40, di ba? 60-40 naman. When we speak of beneficial owners, kailangan yung beneficial owner Filipino din. But if the beneficial owners of the one holding the 60% or that would exceed that would be in excess of the 40% requirement or 60% or less than, di ba? Kailangan Filipino. Otherwise, pag foreigner, violation na yon, no? Follow up, sinasabi lang namin, no? Para po sa mga susunod na mga applications ninyo, no? Kaya tinatanong ko, sino ba yung probity checker na inassign ng PAGCOR para dito sa mga, so that we would know who to run against, no? Alam po namin kung sino may pananagutan niya kasi magsisimula sa probity check eh. The probity checker is very vital dun sa pag-approve ninyo. Di ba? Ako nga, wala man akong training sa probity checking, alam ko na kagad na may mali sa papeles ninyo eh. Papeles na pinapa-approve eh. Follow-up diba? question po. Sa pagbayad lang nung shares of stocks niya, mode of payment, cash, 9 million. Ano na yun? Red flag na kagad yun. That is a sign of money laundering yan eh. Diba? Attorney Jun, diba sa Bureau of Immigration, ganun yan eh. Magbabayad ka ng shares mo in cash, 9 million, dadali. palagay ko itong ginawa nating hearing ngayon, maging wake-up call na sa inyo, PAGCOR, no? Itong mga nangyari na to dito sa Santa Cruz, Porac, no? Naging aware na kayo lahat. Hindi ko naman sinasabing pero sa tingin namin, may mga lapses kayo. May mga lapses kayo. Kulang kayo ng mga coordination. Coordination with the LGU, coordination with the immigration, yung mga ibang kapart ng national agency na dapat nyong kapartner, na disregard nyo. Kumbaga, ito bagong laro to ng game offshore eh. So, ang nangyari, okay kayo, bala ka na, national agency, kung may batas man, mandatory contribution, yung DNR, yung DILG, yung ganon. Kulang kayo ng coordination kasi napaka-importante nun. Ngayon ang nangyayari, turuan. Ang immigration, 800 ang kanyang inireport na employees. Ang DOLE, 127 lang. So, hindi nagmamat. Ikaw naman, PAGCOR, hindi mo alam kung ilan ang capacity o ilan ang bilang ng dapat i-employ ng isang POGO operation. Wala kang coordination sa LGU. Ito namang LGU, nangangapare, nangakala niya, kayo na ang may power na bawal pumasok, bawal magtanong, bawal lahat pakialaman. Yun ang way of thinking ng LGU. Kasi, yung mga coordination nyo, wala kayong communication eh. Nagkaroon ng problema ngayon, turuan. So, sana maging total may existing pa naman, palagay ko makakatulong ito sa mga ibang probinsya or yung mga ibang lugar na merong POGO hub para hindi na ito mangyari. At kailangan immigration, lahat ng nakuha ninyo na empleyado, kung 1,000 man yan sa Clark, 800 sa Porac, kailangan bigyan nyo kami ng kopya
kung pati passport, pati itsura nila para malaman natin, canceled ang kanilang visa, pero gumagala pa sila, nagagawa pa rin ng ganyang krimen na illegal. Kasi hindi tayo matatapos eh. Wala tayong, pagka tinigil natin ito, wala nang follow-up, wala. Para na lang tayong nagpapapagod. So, kailangan talaga, coordination ng PAGCOR, immigration, PNP, yung mga law enforcer natin, kailangan sila, magbuo tayo, and then the LGU, and then the provincial government. Pagkatapos nitong hearing, nagkanda, sira-sira ang Pampanga, pinakamalaking scammer, human trafficking, torture. Ang napala, magkano ang share ng PORAC? 120,000 pesos? Tingnan mo naman, ang ngayon pinag-uusapan yung damage ng Pampanga. Tapos ang business license is for ilang years, 50,000 pesos, and then the real property is 40,000 pesos for 5 years. Ano ba yun? Ang laking damage na ginawa sa province. Pagkatapos, yung share lang niya is 120,000 pesos. For 5 years na Mali. Parang merong lapses talaga, PAGCOR. Hindi ko naman sinasabi na meron kayong pagkukulang, pero talagang meron. Kailangan ituwid nyo rin ito. Hindi lang sa nangyari sa Pampanga, parang naging aware na tayo dito sa nangyari sa Pampanga, di ba, PAGCOR? Tama ba kami? Di ba? At kailangan, hanggang ilang building lang ang sakop ng Pogo Hub. The rest of the building, kailangan tulungan nyo kami mag-imbestiga o LGU. Ito lang ang may license, ha? The rest ng ginagawa nila, imbestigahan nyo na, isumbong mo sa law enforcer. Diba? At warningan mo yung Bureau of Immigration. Hanggang dito lang ang allow na empleyado nitong Pogo Hub operation. Kasi kung meron kayong coordination, sabi ng DOLE, 127 lang ang niregister. Kaya yung pala, ikaw, immigration, 800 na ang nagtatrabaho doon. Yung 800 na yon, yung siguro yung 127, yun lang ang legal na operation. The rest ng 800, puro illegal na yung ginagawa nila na hindi natin nalaman. At kailangan immigration, pagka ganon, dapat tinitingnan nyo yung activities. Nung 800, dapat nagkulang kayo eh. Immigration kayo, may right kayo para tingnan itong binigyan nyo ng visa, na working visa. Ma'am, am I allowed to respond? Sige. Pagkatapos mo ang immigration, we'll give the floor to Mayor Kapil. Meron lang... The reason for the cancellation of the 883 workers in Lucky South is the denial of their license. I just want to make it clear. The denial of their license, di ba? Pero immigration, kung hindi kinansel ng PAGCOR, tuloy-tuloy pa rin yung illegal activities ng 800. Ang pinagbabasihan mo, kaya mo kinansel yung working visa nila because PAGCOR cancel the license. Hindi dapat yung ganun. Kung hindi pala kinansel yan, kung walang intel report sa law enforcer, pababayaan mo yung 800, hindi ganun. Dapat titingnan mo yung activities ng 800. No, ma'am, kasi kinancel, yung petitioning company niya is wala ng lisensya to operate. So it is a violation of their visa already. Yun po yung reason doon. So anyway, ang hiling ng LGU, please, if possible... So we're not tolerating anything. Yeah, we know. Teka muna, not only the cancellation of permit, ng business, ng permit. Yes, because... Anong reason mo? Ba't mo kinancel yung 800? Because of the company... The company, the petitioning company on their visa... Na-cancel na yung license. Na-cancel na yung license nila. Ay, hinihingi lang namin, pag meron mga sitwasyon na gano'n, no, hindi lang sa mga POGO, all other business enterprises wherein your visa from the immigration is required, kapag na-cancel na, paki-furnish lang sa amin para alam namin kung ano. May lapses din kayo dyan, immigration. Nay. Hindi pwede yung gano'n na 800 nagtatrabaho sa Lucky South 99. Tapos hindi mo na siya i-monitor. Immigration, susunod please. Ang hearing na to, not only for Pampanga nationwide na to Kung yung mga lapses ninyo, gaming yan or whatever yan, kailangan ninyo talaga i-monitor yan, lalo na yung mga ganyang mga foreign national. Meron na tayong, ang dami na nating mga pinagdaanan ng mga issue di ba? Dapat sabihin mo rin yan kay Commissioner na huwag tayong relax. Thank you, Mayor Jing. Thank you po, Your Honor. It's in the law, Presidential Decree 771, revoke all powers and authority of local government to grant franchise, license, or permit and regulate forms of gambling.
It shows po na wala kami talagang power. That is not okay na yan, Jing, no? Mayor Jing. No, Jing, hindi naman natin sinasabi na ang Yes. power to issue license talaga nasa PAGCOR. Attorney Jun, And Kaya lang, regulation. we have to remember hindi na dapat magbasa ng law si Mayor Jing. Aside from the POG operator, aside from the gaming offshore, nakikita mo na problema na ng bayan mo. Dapat wag mo sabihin yung law. Wag mo sabihin yung batas na wala silang jurisdiction. Wala sila doon. Okay, i-separate mo yun. Ang nangyayari, we conduct a public hearing also yesterday. Na-open doon na no operation ang Lucky South. Nasabi ng PAGCOR. Yes, yes, Mayor. Wala naman tayong bone of contention as regards as to which agency has Huwag the mo power nang to issue babasahin yung batas. a gaming license. No, nasa poder ng PAGCOR yan. Kaya lang, meron tayong regulatory powers under the local government code. No, we can regulate. Mas kinisyoan na ng ng gaming license ng PAGCOR yan, magsisecure pa rin ng business license sa iyo yan. Kaya nga nag-secure eh. Kaya lang, ang inisyuan ng business license, no, you are referring now to are you now referring, is the business license you issued, did it refer to yung maraming building, yung 43? Are you referring to the 42 buildings? Yun ba yung inisyuan yun ng business permit? Hindi, kasi it's weird lang po na no operation, araw-araw pumupunta ang PAGCOR, hindi ba nila nakikita? Kasi sila yung may authority po with regards Yes, their authority is insofar as the Lucky South 99 incorporation wherein the specific location Yun lang. is cited, yung Thai Royal Court Building, di ba, Rest ma'am? sila na. Doon. Outside of that, supposedly, dahil wala, all other areas, nasa poder mo na yon. No? Nasa poder mo na yon. Nasa poder mo na yon. So, if you keep on insisting that those areas outside of Lucky 9 are not within your jurisdiction on area of responsibility, no? Nasa sayo yung kung ipipilit Hindi. mo. Ang sabi Sinasabi ni ko lang sa'yo. Attorney John, ang sabi ni Chairman Altenco, the POGO itself, operation, kung isang building lang yun, nandun yung mga tao nila, yung CCTV. But the rest of the other extension or other buildings, other place, hindi na sila yon. Ang LGU na yun ang dapat mag-monitor, which is tama nga naman, di ba? Ito lang eh. Kaya lang, ang nangyari, baka walang coordinator sa inyo, PAGCOR, na itong isang building lang yung allow dun sa operation ng POGO Hub, di ba? Pero, outside that building, jurisdiction na ng LGU yun. Diba? Sila na yung makakalam doon. Wala na sa batas yun. Sila na talagang merong ano doon. Vice Governor, may we just point out po na during the time na binigay po yung license, hindi pa po in existence yung mga buildings na 46 Yes. in 20. So, at the time you conducted an inspection, when Wala pa yung building. Wala pa yung mga building, di ba? Then, Kaya hindi naman po tinatanong nagpaan. ko. Mr. Chair, may I po. Sige, mamaya na, Vice Okay Mayor. po. No, sandali lang. Sige. Ayun lang po, gusto lang po kasi naming i-emphasize yung, kasi nga po, I think, ang punto po nila is, hindi po nakita yung 46 buildings na natayo, and siguro po akala nila, kasama po yun sa lisensya nila kay South 99. So, yun lang po yung in-emphasize namin, na hindi, nung time po na binigay yung license, yun lang po yung Thai court na existing nun. So, yun din po yung patuloy na pinabantayan ng mga monitoring team at hindi po yung... Yes, that's why we need to see the report of your monitoring team. Yes, sir. If there is any report or any report in on that report nila, no, or any statement for that matter in the record, na meron silang na-notice na maliban dun sa naka-specify dun sa permit nila, parang merong silang nakita na nag-ooperate outside doon sa specific area na binigyan ninyo. That is supposed to be the job of your inspectors, di ba? I'm sure report. they should have noticed. Imagine, 800 na sa talaan ng immigration eh. Di ba? They could have noticed right away
Libo yung nagtatrabaho. Sandali. Magtataka na yun. They should have included that in their report. Kaya peri pong pahingi ng report na yun. No? Vice Mayor. Yes, sir. Thank you, Mr. Chair. Samantalahin ko lang po yung pagkakataon Sige, ni samantalahin mo. Pagcor, no? Dalawa Kasi po, lang yan. kahapon, Malikot ka o... kahapon kasi, Mr. Chair, nagkandaktikan kami ng public hearing together with the Pagcor, yung kanilang senior operation monitoring team, compliance team, at the same time, yung kanilang representative. Sige, anong resulta nun? Yung tanong lang po is Pagcor, kasi kahapon, with the record po ng Sangguniang Bayan, is nabanggit po sa amin ni Attorney Lobo, nandyan po siya, no? Na within 5 years po ng Lucky South 99, together with the monitoring team headed by Ma'am Mia, na non-operation po si Lucky South 99. Within 5 years po na pagkuha ng permit. And according to them po, Mr. Chair, na yung nadadaanan nilang empleyado doon is 3 hanggang 4. Kaya ang tanong ko po ngayon, Pagcor, sa 5 taon po na pagmamonitor, sabi nyo po, within the vicinity area ng 3,000 square, no, na minomonitor nyo, ano po yung minomonitor ni Pagcor? Na-declare po sa amin, sa Sangguniang Bayan, na wala po silang operation. Babalikan kita mamaya. Sige. Sir, minomonitor po kung ano po yung nangyayari doon sa loob ng location, kung ano po ang nilisensyahan natin. Whether or not operational or non-operational po sila, it is the responsibility of Pagcor to see what is happening inside the licensed premises. Kung meron pong nangyayari doon, pupuntahan pa rin po yun ng monitoring team. Kung sinabi po nila, let's say ng June na non-operational sila, we have to confirm and verify if talaga pong non-operational sila or naging operational na. Because it will have to be reflected on our records po. Yes Thank po. you, Vice Mayor. Ikaw naman ang tatanungin ko. 5 taon nyo nang binibigyan ng business license yan. Saan Diba? yung pinabase? 5 taon nyo nang binibigyan ng business 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. And nag-inspection ba kayo? Wala. Kasi kung nag-inspection kayo, nakita nyo na wala ring operation yan. Di sana pinakancel nyo na yan. Diba? Opo, Mr. Chair, Your Honor, kasi po nga... Ni hearing nga, hindi kayo nag-conduct ng hearing nung that's on the record. Hindi kayo nag-conduct ng hearing ng Your Honor, on the previous Sangguniang Bayan po yun, and I am only the member of the Yes, Sangguniang but you are a Bayan. member of the Sangguniang Bayan at Yes the time when the resolution was passed Opo. and approved. Pero within Diba? the situation po ni Pagcor, Did you ask any questions, any query? Meron ba sa talaan ng record? Wala sa po, Your transcript Honor, nyo? wala po. May tinanong ka ba bago ka nag-yes dyan? wala po, Your Honor. Wala. Wala kang tinanong kung anong i-operate nila, mag-operate ba kayo ng sugal dyan o hindi. Actually, Diba? noong 2019 po, Your Honor, this POGO is a flagship project of the Duterte administration. Kaya talagang ina-urge yung mga LGU na to approve. Kung pwede, mabilisan po ang pag-approve nitong POGO. Jing, sino sa administration ni President Duterte na i-approve lahat? I-approve mo mabilis yung POGO? Sino yung nagutos na administration ni President Duterte sa LGU? Wala naman po na Bakit mo sinasabi wala naman po pinasakyan? directly, pero na papanood naman natin sa TV na Asa napanood mo lang? Pero walang sinasabi direct na nag-advise sa'yo na i-pass back yung approval. Opo, wala naman po. Okay. Yan ang, so, whether kanino administration. Before, no, Vice Mayor, Yes po. sinabi na ng SB Secretary mo sa transcript nyo on the same day na first reading lang, wala man kayong deliberation, in-approve ninyo. Opo, Mr. Diba? Chair. Admittedly, in-approve nyo without any deliberation. Opo, That speaks volume already. You consult your lawyer. Anyway, Board Member Calara. Thank you, Andyan, Mr. Chair. You consult your lawyer before you speak. Opo, Mr. Chair, for the information lang po, siyempre I am the member of the Sangguniang po, no? Then collegial body po kasi yung Sangguniang Yes, I Bayan. know. That's why I'm Opo. telling you, there was no deliberation when you approved that. There was never even a single question by any of the members of the Sanggunian. So that speaks volume already. You speak with your counsel. Board Member Calara. Thank you, Mr. Chair. Kung maalala nyo po, last hearing natin, halos ang LGU ng PORAC ay biniblame nila ang pagbibigay ng permit ng Pagcor.
So nakita ko po at naririnig ko rin, isa lang ang binigyan ng permit ng PAGCOR. So ang malaki pong pagkukulang talaga ang LGU ng PORAC. Kasi po, nagbigay ng permit na isang building lang, umabot ng 43 na buildings. 46, oh. Tapos, hindi po alam ng LGU ng PORAC ang nangyayari. So, siyempre, lalo na po ang ating mayor, dapat alam po natin. At kahit nagbigay ng permit ang PAGCOR, kung nandun sa jurisdiction mo, sa bayan mo, pwede mo pong pakialaman, lalo na kung ganito ang sitwasyon ng nangyayari. Your Honor, napaka-clear naman po sa batas na walang authority talaga ang LGU. The authority lies on the authority and power lies on the PAGCOR. That you were the ones who issued the building permit. Nag-issue kayo ng occupancy permit. Nag-issue nga kayo ng building permit eh. Di ba? Sa pag-issue ng gambling permit o license, totoo naman yan, wala kayong authority dyan. That is the sole authority of PAGCOR by law. But under the provisions of the local government code, hindi naman sinasantabi ang kanyang mga regulatory functions. No? Kailangan kumuha ng locational clearance sa inyo. Kailangan kumuha ng building permit sa inyo bago kailangan kumuha ng occupancy permit sa inyo. Diba? So do not say that you are totally deprived and do you have any responsibility over the buildings. As a matter of fact, no, yung sinabi mo lang na tinignan mo sa website lang, that speaks volume already whether you exercise due diligence or not in the performance of your duty. And that you did not even require the presentation of the certified gaming license issued by PAGCOR. Sabi ko sa inyo, nandyan yung mga abogado nyo. Bago kayo magsalita, you consult with your lawyer. Attorney June, sinasabi ni Municipal Engineer ni Glenn, sinabi mo, kumuha lahat ng permit sa'yo, building permit, yung 46, di ba? Hindi mo ba tinatanong, anong gagawin nyo dito sa 46 building na to? Ba't mo sila ba sa aprobahan? Ano ang business nila? Ba't mo sila kagad binibigyan ng building permit tapos sasabihin nyo hindi nyo alam? Magtataka kayo, anong gagawin mo dito sa 46 building? Kondo ba to? Ano ba tong gagawin mo dito? Hindi naman related sa Pogo. Anong sinabi sa'yo? Bakit siya humingi ng building permit sa 46 building? Anong reason? Yung IT park nga na Meron ba silang in-apply na license na IT? Bago mo sila binigyan? Yun yung proposed title for the building na sa building lang po kayo. For the operation po, wala po silang... Hindi pwede yung kahit na hindi sa building ka lang, bakit mo bibigyan ng building permit na wala naman silang naka-line of business? Nagawa yung building na yan kasi in-approve mo yung building permit. Ngayon, hindi nyo alam na bakit nandyan yung mga building na yan? Tapos yung license nyo, business na. Alam mo, Jude, itong municipal engineer, kailangan magkasama yan, magkapatid yan as licensing officer, lahat ng mga department head. Local Pinas, mag-usap kayo dyan. O ito, meron development, 46 building. O, ito na siguro yung... Kasi iba yung amilyar, iba yung building. Iba yung taxes doon. Tama naman po kayo doon. Kasi doon sa building permit, tatanong nyo naman yan kung saan location ng business eh. Anong line of business tatanong nyo naman yun. Location of business establishment. Dapat may address yan. Di ba? Pag wala dun sa application form, tinignan ko yung business application, yung Pogo, wala man location kung nasaan yung business na ina-issuean ninyo eh. Sabi siya, bago kayo magsalita, consult with your lawyer. Nagtataliwa sa, ayan, baka kala na naman ng mga kababayan nyo, puro mga negative sa comment. Sinasabi lang namin sa inyo na yung sinasabi nyo, doon lang kami bumabase sa sinasabi nyo on record. On record ang sinasabi nyo. Binigyan mo ng mga building permit. Anong purpose ng 46 building? Huwag mong sabihin because of the IT. Ang license nyo nga lang, business license, 10,000 pesos a year. Dapat inano mo na yun. Naging aware ka na doon. Kaya nga sabi ko nga, had they secured a copy of the business license issued and did not rely merely on the website, but secured a certified true copy from PAGCOR, they could have known readily that the area of the gaming license issued was only for the Royal Thai building. Site is specific yun eh.
Ibig sabihin, paglabas na doon, sakop nyo na yon. Doon sa 46 building. As per our record po, we collected 5 million kasi ang Whirlwind talaga ang kausap daw. Whirlwind has nothing to do. Whirlwind has nothing to do. No, yung Whirlwind, binayaran sa inyo, issuance ng building permit. Ang Lucky South na po ang pinag-uusapan, ang kausap na po talaga nila ang PAGCOR. The business permit ang pinag-usapan natin, Jing. Yung inisyu yung permit kasi, not the sharing. Sinasabi nyo kasi, hindi nyo mapasok. Hindi nyo mapasok. Ano hindi nyo mapapasok? Sabi niya, pinagbawalan kayo. Ang totoo naman po, hindi mo talaga mapapasok. Even the PAGCOR na sila yung may authority, hindi rin nila mapasok. Sir, pinapapasok po kami dun sa Lucky South, and we also want to clarify na PAGCOR is not preventing any local government agency from entering the premises. Halimbawa po, may violation sila sa Bureau of Fire. Pwede po sila pumasok. DOLE po also has the power of inspection. Any government agency po who has the power to inspect can go inside. Ang binigay lang po sa amin is yung karapatan po mag-issue ng lisensya, but the power to inspect Jing, saan mo nakuha yung kayo po ang Mayor Kapil, saan mo nakuha regulatory yan? power, rules and regulations po ng PAGCOR to conduct surveillance and monitoring activities to locate and identify illegal gaming operators. Jing, we do not want to debate with you anymore. No, you're not even a lawyer to discuss rules and regulations with us. No, we know what the law means. No, to debate kung sino yung may authority pumasok. Ano na lang yan, baka magka-problema pa tayo dito. No? Basta for the record, no, alam na natin yung mga documentary requirements man na na-submit, no? We have no lapses. Meron kayong mga regulasyon na gano'n na hindi pwedeng basta pumasok ang LGU, pakilaman niya yung operation? Wala. Ano yung sinasabi niyang batas? Under the local government code, kami naman po lahat, naging mayor din naman ako. Naging mayor ako. I know the law. I read each and every provision of the local government code.